So, good evening again, everyone. Sol here. Welcome back to another episode of Responding to Life. So, before we start, sorry po kung ngayon lang uli kami nakapag-upload ng video. Medyo na busy lang kami, busy lang sa trabaho. May mga personal din kami mga ginagawa. But hopefully, this time magdire-diretso na. I'll do my best to find time para makapag-upload ng mga videos. And, we appreciate din yung mga nag-send sa amin ng mga messages from the bottom of my heart. We appreciate you all. And thank you na rin dun sa mga nanood, nag-share, nag-likes dun sa mga nauna naming videos. Thank you again for being here with us tonight. So thank you. So before we start, let's pray. Lord, maraming pong salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa amin, Lord God, upang makapag-discuss ng inyong salita, Lord God. Naway ang salita ninyong ito na aming mga pag-uusapan, Lord God, ay maging kalakasan namin, Lord God, at naway mapapurihan ka namin, Lord God, sa aming mga ginagawa na ito, Lord God. Will niyo po ang lagi masunod sa buhay namin, Lord God, and kayo po ang lagi mag-correct sa mga pagkakamali namin, Lord God. Ipuin niyo po kami kung may mga pagkakataon naman na hindi po nakaka-glorify sa inyo yung aming mga ginagawa, Lord God. Pero ganun pa man, Lord God, nagpapasalamat po kami sa mga pagkakataon na binibigay niyo sa amin upang makagawa po ng tama. Kayo na po muli ang bahala sa amin. Patuloy niyo po kami gabayan, Lord God, sa araw-araw po naming pamumuhay. Ingatan niyo po lagi ang aming mga family members, Lord God, sa mga kasama po namin, sa mga hindi po namin kasama. Patuloy niyo po silang gabayan, ingatan, Lord God. Yakapin niyo po sila lagi, Lord God. Maraming pong salamat muli sa inyo pong patuloy na pagkilos at pagmamahal sa amin. Patuloy ka po namin itataas, sasambayan at papurihin, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Alright. So, isa sa mga challenges natin, right, bilang anak ng Diyos, at bilang isang Kristiyano, ang i-maintain at the same time lumago sa Panginoon, right? Ngunit paano nga ba natin i-maintain ang relasyon natin sa Panginoon at hindi lamang i-maintain kundi lumago rin at the same time? So marami pong character sa Bible ang sinasabi po na nagkaroon ng constant relationship sa Panginoon at napalago rin nila dahil sa malalim nilang kaugnayan at pananampalataya sa ating Panginoon. Ang pagsamba ng mga karakter na sinasabi ko ay hindi matatawaran. Hindi ba susukat, hindi parang seasonal, hindi parang ulan na lalakas, hihina. Bagamat may kanya-kanya po silang istorya sa Bible, pero meron po silang pagkakapare-pareho. Yan po ang araw-araw na pagpupuri at pakikipag-usap sa Panginoon. Sila rin po ay nangaral ng salita ng Diyos at isinabuhay pa. Isa po sa mga karakter na yan, maaaring alam po ito ng mga Bible reader or yung mga matatagal na po na nagbabasa ng Bible. Itong mga karakter na ito na sinasabi ko ay talaga namang hindi po masusukat kung ano po yung napundar nilang relasyon sa Panginoon. Andyan po si Abraham, andyan po si Enoch, Moses, andyan din po si David, si Job, si Noah, at hindi na po natin palalayuin, isama na po natin diyan ang mga disipulo ng Panginoon. Tulad nila, kaya rin po nating gawin bilang anak ng Panginoon at bilang tumanggap sa Panginoon. So, ano po ba ang pag-uusapan natin ngayong gabi? Ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay may pamagat na how to maintain and grow with God. So, paano nga ba natin i-maintain at the same time mag-grow sa Panginoon? So, meron po tayong 4 na reference na pwede natin gawin upang ma-maintain at mag-grow sa Panginoon. Number 1, pray from the heart. Tandaan po natin na ang panalangin ay isang sagradong paraan ng pakikipag-usap sa Panginoon. Hindi lamang po pagpikit ng mata or pagbigkas ng mga salita. Ang panalangin po ay way natin ng pakikipag-usap sa Panginoon. Pakikipag-communicate sa Panginoon. Kailangan po tayo mismo ay maramdaman natin yung ating panalangin. So pag tayo po ay manalangin, when we close our eyes, take a deep breath muna. Isipin mo lahat ng mga bagay na sasabihin mo sa Panginoon. In that way, magiging solemn, yung magiging prayer mo or yung pakikipag-communicate mo sa Panginoon. Yung pakikipag-communicate mo kay God. Manalangin tayo na laging taos-puso. Iparamdam natin sa Panginoon yung pagmamahal natin sa Kanya through prayer. Manalangin po tayo lagi na may galak. Dahil po tayo ay binigyan ng pagkakataon na manalangin diretso sa Kanya.
Right? So sa tuwing mananalangin po tayo, buksan po natin ang ating puso at manalangin po tayo ng galing sa puso dahil po ang panalangin na may puso at puno ng emosyon ay pagmamahal sa Panginoon. Huwag po nating ugaliing magdasal para sabihin na nagpipray lang tayo. No, dapat po nating isipin na tayo ay nagdadasal dahil tayo ay may personal na ugnayan sa Panginoon. No, yan po ang lagi nating isipin sa tuwing nagdadasal po tayo. Hayaan natin yung Holy Spirit ang mag-dictate ng mga sasabihin natin. Next, trust the Word of God. Tayo po ay laging magtiwala sa salita ng Panginoon. Huwag po natin pagdudahan ang salita niya. Dahil ever since, no, tapat po ang Panginoon sa kanyang mga salita. At kailanman hindi tayo binigo ng salita ng Panginoon. No, ang salita ng Panginoon ay lagi nating panghawakan dahil ito po ay hindi lamang magbibigay ng kalakasan sa atin, kundi buhay sa atin. Tandaan po natin na ang Panginoon po ay tinanggap tayo, no, kahit tayo ay makasalanan, tinanggap tayo sa ating karumihan, niyakap tayo ng walang alinlangan, at kahit tayo ay madumi. Ang Panginoon kailanman ay hindi nagdalawang isip para sa atin. No? Ang salita ng Panginoon ay hindi po para sa Kanya, kundi para sa atin. Kaya yakapin natin ang salita ng Panginoon. Panghawakan po natin ang salita niya at isabuhay natin ito. Mahal tayo ng Panginoon, kapatid. Ang salita niya ay magsisilbi nating sandata sa buhay. No, magtiwala po tayo sa salita niya. Huwag po nating questionin ang Panginoon o kahit magtanong sa Panginoon. Dahil again, sincere ang Panginoon nung binitawan niya lahat ng pangako niya sa atin. Talagang minsan dadaan lang tayo sa mga pagkakataon na may mga challenges before niya ibigay. Dahil lahat yan may dahilan. Pero it doesn't mean na hindi po faithful ang Panginoon sa salita niya. Faithful po ang Panginoon, mga kapatid. At hindi po siya mangangako ng mga salitang hindi niya kayang tuparin. So again, una, pray from the heart, trust the Word of God. Third, build your relationship with God. Maliban po sa pagdarasal ng may puso at magtawala sa salita ng Panginoon, kailangan din po nating magkaroon ng relasyon sa Panginoon. No, magkaroon ng personal na ugnayan sa Panginoon. Paano nga po ba natin ito gagawin? Nandyan po ang regular na pakikipag-usap sa Panginoon through regular prayer. Dapat po ito ay consistent. And express natin yung mga nasa isip natin, yung mga feelings po natin, yung pagmamahal natin sa Kanya. Then, Bible reading. No? Magbasa po tayo ng Bible every day. Know the words of God. Share the word of God. Pag-aralan natin ang kanyang katuruan at guidance. Ano nga ba ang mga katuruan ng Panginoon? Paano ba natin ito isasabuhay? At paano natin ito palalagawin sa tulong ng Banal na Espiritu? Pwede kayong sumama sa mga Christian community. No? Connect tayo sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Share natin yung ating faith para encourage and support natin yung isa't isa. At sabay kayong lumago. Next is demonstrate natin yung pagmamahal ng Panginoon through act of kindness and service to others. And syempre dapat i-priority natin ang Panginoon araw-araw. Focus tayo, no, sa ating relationship sa Kanya. Kasama na po dyan yung morning devotion and yung evening reflection. No? Ito po ang mga practices na will help you, no, or will help us deepen our connection with God and strengthen our faith. No? Gawin natin itong mga ito at magkakaroon po tayo ng deep relationship sa ating mahal na Panginoon. So, again, tandaan po natin, una, pray from the heart. Second, trust the Word of God. Pangatlo, build your relationship with God. And pang-apat po is serve God with all your heart and life. So, to serve God with all our heart isn't just a call of duty. It's an invitation into a rich, inspiring relationship with our Creator. No, maraming way po ang pwede natin gawin para magsilbi sa Panginoon. Nandyan po ang pagsali sa atin sa mga iba't ibang ministry, building meaningful fellowship with your community, within your home, right, within your friends. No, mag-share tayo ng salita ng Panginoon or win soul. Mag-invite tayo ng mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. We need to remember when we serve God wholeheartedly, we engage with our faith in every aspect of our lives. No, this passion fuels our devotion and strengthen our community and transform our work with God. Huwag po tayong matakot dahil kasama po natin ang Panginoon. Hindi tayo iiwan ng Panginoon sa kahit anumang pagkakataon. No, bibigyan tayo ng Panginoon ng lakas para magawa natin ang mga ito. Lagi po nating tatandaan,
in our journey of faith, embracing love, no, for God, a cornerstone of serving Him, no, wholeheartedly. Love is not just a feeling. When we say we love God with all our heart, no, it propels us to engage, no, in activity that honor Him. We delve deeper into studying His Word, praying earnestly, and committing ourselves into His will. Let's embody the love through genuine action as we meditate on these verses, no, about serving God with all our heart and nurturing this love each day. Remember all His sacrifices for us. Everything that He have done, lahat yon para sa atin. And He never regret it. Ginawa lahat ng Panginoon ang mga ginawa niya because that's how He love us. So, let's make sure to maintain and grow our relationship with God. So again, pray from the heart, trust the Word of God, build your relationship with God, serve God with all your heart and life. Remember, mga kapatid, ang Panginoon ay laging nandyan. He's just one call away. Mas masarap ang lumago sa salita ng Panginoon. Dahil sa kahit anong season ng buhay natin, nandyan ang salita niya, hindi nagbabago. Nagiging tag-init, nagiging taglamig, tagsibol, tagtuyot, tagulan. Pero ang salita ng Diyos, nandyan pa rin, hindi nagbabago. Walang season. So before I end this video, let me just share one Bible verse, Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. So maraming salamat, kapatid. So I hope you've learned something from this video. And remember, God loves you. Good night.